Ang Katoliko ang isa sa pinakamalaking reliyon sa mundo. Ang simbahan ang isa sa pinakasagradong lugar para sa mga Katoliko. Ang loob ng simbahan ay tahimik kung saan isinasagawa ang mataimtim na pagdarasal ng mga mamamayan. Pinaniniwalaang ang loob ng simbahan ay mayroong maraming espiritual na elemento na siyang naghahatid ng dasala ng mga tao sa langit. Marahil ay dahil sa dami ng mga elementong ito ay nagkakaroon ng mga bagay na hindi inaasahan. Tulad ng iba pang mga lugar, marami ring hindi maipaliwanag na mga bagay at pangyayari ang nagaganap o nasasaksihan sa loob ng simbahan. Number 1. Ang unang mapapansin sa mga sikat na lugar na simbahan ng Katoliko ay ang magandang disenyo ng simbahan. Tila sopistikadong plinano ng mga arkitekto upang mapaganda ang lugar dasalan. Maging ang mga naglalakihang figura at replika ng mga anghel at santo ay talagang kapansin-pansin. Sa videong ito ay nais lamang i-document ng lalaking may-ari ng video ang struktura ng loob ng simbahan. Ngunit napansin niya na mayroong kakaibang nahagip ang kanyang kamera. Hindi ito pansin sa unang tingin, ngunit kung titingnan mabuti ay tila mayroong dumaan na kung ano na mistulang invisible at hindi basta-bastang nakikita ng mata ng tao. Kung papatungan ng ilang filters ang video ay magiging mas kapansin-pansin na ito. Tingnan mabuti. Dadaan ang pawang anino at maglalaho na lamang. Pinaniniwalaan ng may-ari ng video na isa itong kaluluwa. Ngunit ang sinasabi naman ng iba ay maaaring pinatungan lamang ng kung anong effects ang video. Mayroong ding nagsasabi na maaaring galaw lamang iyon ng mga ilaw o sinag ng araw na tumagos sa mga bintana ng simbahan. Alin kaya sa tatlong palagay ang mas kapanipaniwala? Number 2. Ang ikalawang video ay kuha sa isang kasala sa Mexico. Ang taong kumukuha ng video ay nakapokus sa mga bisita gamit ang kanyang VHS camera. Ngunit habang umiikot ang camera sa mga bisita ay mayroong nahagip na hindi inaasahan. Sa likod ng batang ito ay mayroong figura ng isang tao. Ngunit malabo ito at tila kakulay ng background ang figura kung kaya ay hindi kapansin-pansin agad. Ngunit kung titingnan mabuti ay makikita ang figura nga ito ng isang tao na mayroong suot na belo. Maraming nagsasabi na ang figura ay marahil isang bride na namatay sa isang car accident pagkatapos mismo ng kasal nito sa kaparehong simbahan. Ang iba naman ay sinasabing isa lamang ito sa mga bisita ng kasal na nakasuot lamang ng puting belo. Number 3. Ang sunod na video ay kuha sa Lincoln Cathedral sa England. Ang footage ay mula sa isang lalaking naisipang bisitahin ng simbahan sa kailaliman ng gabi. Tingnan mabuti ang video. Mapapansin na sa umpisa ay tila mayroong muka na nakasilip sa isang poste. Ngunit nang lumapit ang lalaking may hawak ng kamera ay bigla na lamang nawala ang figura. Number 4. Ang larawang ito ay kuha sa isang simbahan ng Katoliko sa Poland. Ipinagdiriwang noon ang First Communion ng mga bata. Ngunit bigla na lamang mayroong isang figura ang dumaan sa pasilyo ng simbahan. Ang figura ay tila isang itim na anino. May mga nagsasabing maaaring nakababatang kapatid lamang ng nagko-communion na ang dumaan. Isang pasaway na bata na nakasuot ng itim na damit at hindi maintindihan na kailangang maging behave sa simbahan. Number 5. Hindi naman may pagkakailang walang insect-free na pasilidad sa buong mundo. Laging mayroong isang langgam, isang lamok na nakakalusot kahit gaano pa kadalas linisin ang isang lugar. Ngunit ang video na ito ay hindi kanais-nais. Makikita nga pinamugara ng mga insekto ang buong simbahan at ang video ay kuha sa gitna ng misa. Maririnig na kumakanta ang mga tao. Paano nila nagagawang manampalataya ng mapayapa habang mayroong napakadaming insekto ang gumagapang sa paligid nila. Walang nakasiguro kung bakit ganoon na lamang karami ang insekto sa loob ng simbahan. Maaaring mayroong insect infestation ng mga pader ng simbahan, ngunit bakit hindi man lang binigyang solusyon ito bago magsimula ang misa? Maaaring sa gitna ng misa ay bigla na lang sumulpot ang napakaraming insekto. Ngunit kung ito nga ang dahilan ay maaaring isa itong masamang pangitain. Mayroong paniniwala na kapag lumitaw ang grupo ng mga insekto sa hindi maipaliwanag na dahilan ay mayroong dilubyo o sakuna ang parating. Number 6. Ang sunod na video na ipapakita ay mapapansing gumagalaw ang mata ng estatwa ni Jesus Christ. Tingnan mabuti. Habang maririnig ang pagdarasal ng Aba Ginoong Maria sa background ay mapapansing dumilat ang mga mata ng imahe ni Jesus. Ngunit muli rin itong pumikit. Ang video na ito ay kuha sa isang simbahan sa Mexico. Nang kumalat ang video na ito sa internet
ay maraming deboto ang pumunta sa simbahan upang sila mismo ang makasaksi ng paggalaw ng estatwa. Number 7. Ang video naman ito ay kuha sa isang maliit na chapel sa Venezuela. Pagmasdan ng mabuti ang mga tao nga nagsisimba. Hindi kapansin-pansin sa unang tingin ngunit mayroong kakaiba sa isa sa mga mananampalataya. Ang taong ito nakaputing polo at gray pants ay walang ulo. Hindi rin naman ito nakayuko dahil straight ang postura ng likod nito at kita pa ang color ng polo. Kung totoong tao ang nasa video, masamang pangitain kung lalabas siyang walang ulo sa kuha ng video. Maaring may masamang mangyayari sa kanya sa mga susunod na oras o baka naman ay bilang na lang ang oras niya sa mundo. Ngunit ayon sa mga dumalo sa misa at nakapanood ng video na ito, nakasisiguro raw silang walang nakaupo sa pwestong iyon. Bilang na lamang ang tao sa loob ng kapilya kung kaya naman ay kitang-kita ng bawat isa ang mga kasamang dumalo sa misa. Ayon din sa may-ari ng video ay mayroong lamay noon na ginanap sa kapilya. Isang lalaki ang namatay sa isang motorcycle accident. Ngunit hindi maaaring buksan ang kabaong ng lalaki sa kamay dahil napugutan ito ng ulo sa aksidente. Maaari kayang ang headless figure na nahagip sa video ay ang kaluluwa ng lalaking ito. Number 8. Ang sumunod na video ay kuha ng isang security camera na nakalagay sa patio ng simbahan. Makikita sa video na ito na mayroon na lamang isang figurang lumabas mula sa kung saan at tumakbo papunta sa isang poste at pabalik sa gitna kung saan ito nagmula at muli na namang naglaho. Maraming security guards ang nagsabing madalas nilang makita sa kamera ang figura sa parehong lugar, ngunit wala naman sa patio kapag sinisilip. Ang figura ay sinasabing figura ng isang bata at tinatawag ngayon na The Ghost Child of Fatima. Ayon naman sa iba pang security, tugma ang figura sa isang batang lalaking namatay sa sakit na aneurysm habang nag-aaral sa catechism sa loob ng simbahan. Number 9. Napakarami ng kwento tungkol sa mga rebulto at estatwa ng mga santo ang lumuluha at ang isang ito ay isa sa ebidensya ng mga ganitong kwento. Ito ay kuha sa simbahan ng Our Lady of Guadalupe sa Hobbs, New Mexico. Ang video na ito ay naisa publiko noong May taong 2018. Makikita sa video ang paglapit ng mga tao sa estatwa ni Mary, ang ina ni Jesus. Nagsinapitan ng mga tao dahil sa sinasabi nilang milagrong pagluwa ni Birheng Maria. Ang imaheng ito ay 4 na beses nang lumuha noon bago ang pagluha nito sa araw na nakuha ang video. Mayroong paniniwala na kapag lumuluwa ang mga rebulto ay may hindi kanais-nais na pangyayari ang dadating. Number 10. The Ghosts of St. George Church in Lakova. Kilala ang simbahan ng Katoliko sa iba't ibang imahen at tribulto nito sa mga santo at ng iba pang mga karakter sa Biblia. Kung tutuusin ay nagmistulang museo ang simbahan dahil sa mga magagandang sculpture. Sa isang lumang simbahan naman sa St. George's Church ay nagmistulang kakaibang museo. Ito ngayon ay tinatawag ng Ghost Church dahil sa isang kakaibang art project na isinagawa sa lugar. Ang simbahang ito sa Czech Republic ay tinayo noong 1352 at inabandona na ng mga mananampalataya noong 1968 matapos masira ang bubunga ng simbahan. Mayroong paniniwala noon na hindi dapat ayusin at kumpunihin ang simbahan dahil nasira ito sa araw ng isang funeral, malas daw na may tuturing. Noong 2012, ang art student na si Jakub Hadrava ay ginamit ang simbahan para sa kanyang art thesis at dito niya ginawa ang 20 na bilang ng mga sculptures. Ang proyektong ito ay mas ginawang katakot-takot ang lumang simbahan dahil mga figura ay tila balot na balot ng puting tela habang sila ay nananampalataya. Kung titingnan ang buong itsura ng simbahan ay nagmistulang isang seremonya ng isang kultong lugar o kaya naman ay tahanan ng mga multong magkakasabay na namatay sa isang aksidente. Mga kaluluwang hindi mapayapa. Pinaniniwalaan noon ng mga tao na haunted na ang simbahan at mas pinalala pa ang paniniwalang ito matapos mailagay ang mga eskultura sa lugar. Paano na lang kung bahaya ng mga espiritu ang mga estatwang ito? Kakayanin mo kayang manatili sa lugar na mayroong 20 na bilang ng mga figura ng multo at kaluluwa?